harmful po ba ang mga sangkap ng firecracker sa ating katawan? Lalo na pag nakalanghap o mayroon din pagkakataon na i-ingest, nalulunok po. Doc Amado. Thank you po. Napakagandang tanong po. No? Yung component po kasi ng firecrackers, hindi innate sa katawan natin. Ang main component niyan is gunpowder and nitrates. So, sa paglanghap ng usok ng firecrackers, maaari nitong maapektuhan ang ating puso at ang ating baga. So napaka-importante sa may mga sakit sa puso o may mga kondisyon sa baga na umiwas dahil may link ito na pwede ito mag-produce ng cardiac arrest at tinatawag naming cardiac dysrhythmia o irregularity ng tibok ng puso na pwedeng ikamatay ng isang tao. At doon naman sa may mga problema sa baga, pwede silang mahirapang sa paghuminga, mag-exacerbate ang kanilang asthma at maging dulot din ng pagkamatay sa iba. So napaka-importante talaga na iwasan dahil yung chemical nito ay may epekto sa katawan natin. No, Miss Jackie, ay yung pinaka-worst doon. It will cause death. Ayan. Yes. Yes. Ako. Hindi ko po yun alam. Ngayon alam ko na. Mas nakakatakot, no? And importante na malaman ng ating mga kababayan, no? Ilang araw na lang po. And Ms. Annie, usually at Dr. Amado, no? Hindi lang naman yung 31st, no? Minsan, yung mga araw bago, hindi nakakaintay ang ating mga kababayan, hindi pa nagpapaputok na kaagad. Kunyari, mamayang gabi, tapos bukas, Sabado. Totoo. Yan, tuloy-tuloy na po yan. Ayan. Oh. Again. Nakalimutan ko sagutin yung isang tanong nyo regarding sa pag accidentally nakain, na-ingest. So pag nakain kasi natin, gaya nga, kasi ang component nito is nitrates, maaari ring maapektuhan ng puso at mag-create din ito ng gastrointestinal problem. So yun ang pinaka-delikado. Okay. At siguro, dun sa ating mga kababayan, Miss Jackie, ma-remind din natin, yung environmental impact niyan, hindi maganda para sa ating environment. Ano po? Ayan. Miss Jackie, tuloy natin. Alam ko, mayroon pa yung mga nakahandang tanong kay Doc, Hindi para takutin yung ating mga kababayan, pero gusto namin ma-remind kayo. Ayan. Okay. Go ahead po, Miss Jackie. Yes. Thank you. Ma-remind at sana matakot din. Yun. Yes, Dr. Amado, napag-usapan po natin nga kung ito ay na-ingest, no? Siyempre, may epekto rin ito sa ating puso. Pero ano naman po yung first aid, just in case, no, aksidenteng ito ay makain nga ang paputok, lalong-lalo na para sa ating mga maliliit na bata. Yeah. Dr. Amado. Okay. Nung araw po, hindi na po kasi usong ngayon yung Watusi, no? So, nung araw kasi usong-usong ingestion ng Watusi. So, pag ang bata po ay nakalunok o naka-ingest accidentally ng firecracker, ang importante po, wag po silang pasukahin kasi ito yung initial reaction ng mga magulang na pag nakita nilang nag-ingest yung bata, pinapasukan nila. Instead po, pwede po natin pakainin ng egg whites ang mga bata. So, ito pong egg whites, ikukot nito yung lining ng ating stomach para hindi po ma-absorb yung chemical. So, para sa bata po, pwede pong pakainin ng mga 6 hanggang 8 egg whites. Sa matanda naman, 8 hanggang 12 na egg whites. Okay, Mr. At of course po, importante after that, dalhin sa ospital. Ang pinaka-importante, dalhin sa pinakamalapit na emergency room. Okay. Miss Jackie, sabi ni Doc Amado, ulitin namin, kung sakali, sabi ni Doc, hindi masyadong uso na yung Watusi. Baka may mga nakapusulit pa dyan. Doc, you have an idea kung ano na yung uso ngayon na nabalitaan niyo po? Okay. Ang mga uso na kapalit ng Watusi? Wala na masyadong incidence of ingestion. Puro na accidental ingestion ng mga paputok dahil wala na nga tayong Watusi. I think very good. That's a very good news, Miss Jackie. Maganda yung balita na yan. Ano po? Pero, nagre-remind pa rin, kung yun ay magkaroon ng pagkakataon, nalingat kayo, ay naka-ingest yan, pulbura or what, pwede rin po yan sa pulbura. Ano po, Doc? Ano po yan? Yes, 8, 6 na egg Pag sa white? bata po, 6 hanggang 8 itlog. Pero po yung puti lang ng itlog. Opo. Sa matanda, sa nakatatanda, ano po? 8 hanggang 12, 8 to 12. Naku, Miss Jackie.
Ha? Dami niyan. Yes May po. naka-standby kayo dapat Yes po. sa bahay. At saka, alam mo yung itlog, syempre, tatanggalin nga, di ba? Tatanggalin yung egg yolk at saka yung egg white. So, syempre, hindi naman po ito luto. Syempre, medyo madulas po yan, di ba? Pag ito ay nakain or nainom, parang baka masuka naman. So, paano naman po yun? Wala naman pong problema kung magsuka yung pasyente. Ang importante po pag ang magsuka yung pasyente ay protektahan natin yung daanan ng hangin. Make sure na hindi humarang yung mga laman ng tiyan sa ating lalamunan para hindi sila mahirapang huminga. At ang pinaka-importante po, talagang dalhin sa pinakamalapit na emergency room. Okay. Doc, ano yung i-reiterate lang natin ito. Ano yung pwedeng mangyari sa kanya? Let's say, for example, pinakain na ng 6 to 8 eggs, white egg. Puti pala, yung puti ng itlog. Ang ibig sabihin, hindi yan pa pwedeng panatilihin sa bahay, kundi tatakbo pa sa hospital. Kung hindi maitakbo, ano ang pwedeng mangyari sa kanya, Doc Amado? Kung hindi po maitakbo yung pasyente, kung malayo sila sa ospital, kailangan maobserbahan kung magkakaroon ng simptomas ng epekto ng chemical. For example, pag-increase ng pagtibok ng puso, gaya ng sabi ko, isa sa komplikasyon nito is nag-i-increase yung tibok ng puso, nagkakos sila ng cardiac arrhythmia or dysrhythmia. Okay? Pwede rin mag-cause ng, of course, gastrointestinal problem, pagsuka, tuloy-tuloy na pagsuka, at yung pinaka-importante yung sa puso. Kasi pag bumilis ang tibok ng puso, maapektuhan yung sirkulasyon ng dugo at pwedeng ikamatay.